What did I tell you sa mga taong nakatutok sa bawat videong inilalabas ng channel na kaalaman ay minsan nyo na sigurong napanood ang videong ito. Video kung saan sinasamba ng libo-libong tao ang dambuhalang toro na base sa Biblia ay ang siyang isa sa pinakakinamumuhian ng Panginoon. Those who will not live by the law shall die by the law. And well, this 2024 ay they did it again. Pero this time ay ang gawing katatawanan naman ang buong Kristyanismo. Ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan, and the story goes like this. Olympics, this is indeed the pinnacle of sports in human history with almost 11,000 athletes na magtatagisan mula sa lagpas 200 mga bansa all over the world at karagdagang 3 bilyong mga tao na manonood sa kani-kanilang mga bahay. We can all agree na this is such an important event na ginaganap every 4 years. Sa mga event na ito ay bukod sa sports ay ang isa sa pinaka-inaabangan ng marami ay ang opening ceremony na nagtatakda na simula na ng tagisan ng galing ng iba't ibang mga atleta mula sa iba't ibang mga bansa. And boy, oh boy, what a mess! Dahil kung sa nakaraan nating video ay nakita natin na sinamba nila ang dambuhalang toro doon sa Commonwealth Games, ay dito naman sa Paris Olympics ay tila ginawa nilang katatawanan ang buong Kristyanismo. Just take a look at this body. Ang mga taong nakikita ninyo sa frame ay hindi mga babae o mga lalaki, kundi ang mga ito ay kabilang sa rainbow, or should I say, mga woke community sa kanilang bansa at mga LGBTQ 1000+, mga drag queen body, at malinaw na malinaw pa sa alas 4 na pinoportray nila ang isa kung hindi ang pinakamahalagang depiksyon ni Jesus Christ kasama ang kanyang 12 na mga disipulo. Wala nang iba kundi ang painting na kung tawagin ay The Last Supper. Kapansin-pansin na hindi lang ang posisyon, konsepto, kundi kinopya rin nung mga drag queen yung color combination doon sa Last Supper. Tapos sa gitna naman body, kapansin-pansin din yung halo crown na kung tawagin na madalas nating nakikita sa mga litrato ni Jesus Christ. Hindi lang yan, kundi pati rin ng heart sign, simbolo ng pagmamahal sa atin ni Jesus Christ ay kasama rin sa kanilang portrayal. Ngayon, dahil nga maraming tao mula sa iba't ibang mga bansa na may iba't iba ring mga relihiyon, ay pati sila kahit hindi naniniwala kay Jesus Christ ay hindi nagdalawang isip na i-voice out ang kanilang saloobin sa ginawang ito ng mga drag queen at organizer sa Paris Olympics. And I quote, "I am Muslim and I was shocked when I watched this BS. We will never tolerate mocking Prophet Jesus. France should apologize for this immediately. I am not overly religious in any way, but it was morally disgusting in every way. Satanic." At pati body si Elon Musk na kilala natin na nag-i-eksperimento sa utak ng mga tao ay hindi napigilan ang sarili na sabihing, "This was extremely disrespectful to Christians.
Hindi lang yan, dahil nga sa backlash ay unti-unti na rin na yung mga advertisement sa mismong Olympics ay pinupull out na ang kanilang $1 million ads sa Paris Olympics. C-Spire is supportive of our athletes who have worked so hard to be a part of the Olympics. However, we will not be a part of the offensive and unacceptable mockery of the Last Supper, which is why we're pulling our advertising from the Olympics. Governor Tate Reeves also went to Twitter standing in full support of C-Spire's decision, saying, "I am proud to see the private sector in Mississippi step up and put their foot down. God will not be mocked." Ngayon, nang ma-interview ng mabilisan ang direktor ng opening ceremony kung bakit ganito ang concept na kanyang ginawa, ay sinabi niyang, and I quote, "Director wants everyone to feel represented." So buddy, paano ngayon yung mga Muslim na walang depiksyon sa opening ceremony ng Olympics? Yung mga Hinduism, Buddhism ay katakatakang wala doon ni isa sa mga inire-representa. Ibig sabihin ba nun, hindi sila kabilang sa representation? You see, it's sad to say na we live in a world na bukod tanging Kristyanismo lang ang tila ginagawang katatawanan sa buong mundo, whether sa music video, live performance, and many more. Dahil imagine sa alternate universe kung gawin nila ito sa mga Muslim, sa kanilang propeta halimbawa, malamang wala ng ulo ang mga taong ito. Kasi alam naman natin kung gaano kadisiplina at kagalang ang buong Muslim community sa kanilang relihiyon. Hindi sila papayag na ganun-ganun na lang na gawing katatawanan ang kanilang relihiyon. And if you think for a second na tapos na ang lahat, ay unfortunately, we are just getting started. Dahil dito mismo sa Paris Olympics ay ipinakita rin sa atin ang Golden Bull na kung tawagin. At kung napanood nyo na ang video natin tungkol sa ginintoang toro mula sa Biblia, ay malalamang ang representasyon nito ay si Baal. Those who will not live by the law shall die by the law. Hindi lang yan, dahil sa opening ceremony ay mayroon din tayong makikita na kabayo, puting kabayo. Revelation Kapitulo 6, versikulo 8, and I quote, "I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and power was given unto them over the fourth path of the earth to with sword, and with hunger, and with death, and with beast of the earth." At tulad doon buddy sa nakaraan nating video, and I quote, "One of its heads seemed to have a mortal wound, but its mortal wound was healed, and the whole earth marveled as they followed the beast." At buddy, kung papansinin natin, yung opening doon sa Paris Olympics ay ang makikita natin sa likod ng pale horse na ito. Ang iba't ibang mga tao, tangan-tangan ang kani-kanilang mga bandila mula sa iba't ibang nasyon dito sa mundo. And so buddy, yan ang dahilan ng buong kwento ng kontrobersiya na kinakaharap ngayon ng Paris Olympics. Ang nakakalungkot lang buddy, di tulad nung una nating video na hindi kasama ang Pilipinas, ay this time ay mayroon tayong mga atleta na doon ay makikipagkompetensya. Ang tanong ko sa inyo ngayon buddy, ikaw bilang Katoliko na naniniwala sa Biblia, ay ano ang iyong gagawin o reaksyon sa kalapastanganang ito?
One thing is for sure na hindi lahat ng tao tinuruan ni Jesus Christ na gumanti. Tulad ng sinabi ko sa nakaraan nating video. The Lord Jesus never taught us to fight. The Lord Jesus never taught us to retaliate. The Lord Jesus never said to us an eye for an eye and a tooth for a tooth. Pero well, kung ako ang tatanungin ay bukod sa wala akong hilig sa sports ay hindi ko na paglalaanan pa ng oras itong Olympics na ito at makiki-comment na proud to be Pinoy pag may Pinoy na mananalo ng gold medal. Ako lang naman yun, buddy. Hindi nyo naman ako tatay. Kaya you do you. At yun lang naman ang gusto kong sabihin sa kontrobersiyang ito. At muli, ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.